Bro Wendell, pwede bang mawala yung pagpunta sa albularyo ng bata kapag ka nabinyagan? Kasi may exorcism naman yung binyag, Bro Wendell. So pwede na ba ma-erase yung pagpunta niya sa albularyo po doon? Kasi may exorcism yun. Pero ayon sa simbahan, ang exorcism ritual ng baptism ng infant, para lang mawala yung original sin niya. Pero yung occult practices ng nanay niya na pinaalbularyo, pwede rin bang mawala ang ano doon, yung bad spirit sa binyag, Bro Wendell? Well, sa binyag, ang original sin, matanggal talaga yon. Pero ang contamination due to occultism, di mo wala. Hindi. Yun na nga. Halimbawa, may kaso kami na isang dalaga, walang binyag, walang kumpel, possessed. Kaya, ini-endorse ko sila sa parokya at nag-coordinate ako sa parish priest, assistant parish priest sa naturang parokya na kung maaari, mabinyagan siya at makumpel. Kaya bininyagan siya at tumanggap siya ng kumpel. Dinala sa office. Abay, possessed din. Nag-react. Grabe ang reaksyon niya. Sinipa pa ako. Then, nagtanong ako kay Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist. Sabi ko, nag-message ako sa kanya. Father, bakit ganyan? Nabinyagan na, nakumpila na, pagkatapos possessed pa rin. Sumagot si Father Winston. Alam mo kapatid, ang epekto sa binyag at ang epekto sa kumpil ay nasa kaluluwa ng tao. Samantalang ang demonyo, due to demonic contamination, ay naninirahan sa katawan ng tao. Hindi siya makagalaw sa kaluluwa ng tao. Nasa katawan lang siya ng tao. Kaya iyon ang dahilan, sabi ni Father Winston, na noong early Christian, bago binyagan, yung 5 sandi umano, 5 linggo, ay inihanda una for renouncement of occultism, involvement of occultism. Pagkatapos, solemn exorcism, and then sa kabinyagan. Bakit ginawa yan noon? Dahil alam nyo noon, paganism, karamihan noon. Mga occultism, karamihan noon. Unang Corinto 20, ang kulto ay sumasamba ng demonyo. Pero sabi ni Father Winston, ngayon, yung practice noon, hindi na yan ginawa ngayon. Pero merong ilan na diocese na gumawa niyan. Pero karamihan na diocese di na gumagawa ng ganyan. Kaya, yun ang sagot ko para malaman sa mga lumapit sa albularyo na bata. Ito mga kapatid. Kung alam nyo talaga ang prayer of deliverance, di na kailangan kayong pupunta ng albularyo. Kayong mga magulang na nakikinig ngayon, may authority kayo sa pag-pray deliverance kung sakaling nagkasakit ang inyong mga anak. O kaya'y nabalis ba ang inyong anak? May authority kayo, gamitin nyo, provided na ang mga magulang ay namumuhay talaga proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. So ang tanong, walang binyag ang bata, palaging nagpaalbularyo, anong epekto? Kontaminado siya dahil sa paglapit niya sa albularyo. So, anong mangyari pang mabinyagan? Dapat pagkatapos, kailangang i-break ang kaniyang unholy ties, i-break ang kaniyang consecration, at pwede nang magawa sa mga magulang kung namumuhay sila sa proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Yun po, Bro Angel.
Okay, so malinaw bro Wendell, no? Kailangan unang-una pabinyagan na agad. Tapos kasi nagtaan daw dapat gawin. So Sis Janet, nakikinig po kayo ngayon, pabinyagan nyo na po as far as possible. Baka lumala pa. At pagkatapos, yun nga, hindi na kailangan pumunta sa exorcist priest. Ang magulang na po ang magdi-deliverance. Tama po ba bro Wendell? Yes, So bro. sila na Provided, sila na provided mm. na yung Pero tatlong oo, kondisyon nasa as a kanila. state of grace. Dapat po yung magulang niya na mag-ano, no, magde-deliver is nasa state of grace, siguraduhin lang. Pero pag alam niyang namumuhay sa ano, halimbawa hindi wala sa state of grace bro Wendell, so paano sa exorcist priest mas maganda? Oo, Kung mas hindi mabuti na lalapit sila sa exorcist priest exorcist dahil kung priest. wala sila sa state of grace, nanganganib Mm. sila pag sila mismo ang mag-deliverance. Yun nga. So, yun Sis Janet, no? Kapag naisip nyo na hindi ano, hindi karapat dapat 'yon, kahit siya yung lola niya, bro Wendell, ito si Lola Janet. So pwede rin siya kung nasa state of grace si Lola. Yes, pwede, pwede. Yan, Lola Janet, no? Pero, Kayo na bro, Angel, mm, kahit i-deliverance niya ang bata, kung ang mga magulang halimbawa may openings, delikado na ang mga opening, magulang yes, mismo ang opening. pwede na i-retaliate. Ito ang example. May lumapit sa amin, grabe talaga ang opresyon sa kanya. Walking possessed pa rin. No? Babae. So, dinideliverance. Pagkatapos, nang nanormal na siya, binigyan ng role of life. Live-in. No? Ang kanyang asawa nasa barko nagtrabaho. At sabi ko, kailangan na kung maari, i-close ninyo ang mga opening sa buhay ninyo. Magpakasal kayo. Sabi niya, tinatawanan lang umano siya sa kanyang asawa. Ano nangyari? Sa ilang bisis na pabalik-balik niya sa office na i-deliverance, yun ang paulit-ulit ko na magplano kayo magpakasal. Tinatawanan lang umano siya ng asawa niya. Ang kanyang asawa na nagtrabaho sa barko, biglang sumakit ang kanyang tiyan. At dinala sa ospital, doon sa ospital, biglang namatay. So, isa yun sa tinatawag na retaliation dahil may opening. No? May opening talaga. Kaya, delikado. Kung maaari, i-close muna ang posibleng mga opening sa buhay. So, kailangan pala bro Wendell, mauna dun sa ano, ikatikais niya yung dalawa, yung magulang na siguraduhin nasa state of grace. Yes, yun ang kulang, yun ang kulang ng karamihan, no? Dahil talagang yun ang kulang pagkatikais dahil marami nga ang mga nagsisimba, may mga nagsimba araw-araw na nakausap ko pero matagal nang walang kumpisal. Umpisa, walang No? alam. Walang So alam. dami talaga ang kulang ang kaalaman kaugnay dito at sa spiritual warfare, Bro Angel. So paano yan bro? Yun nga ang tanong ngayon kay Lola. Kung wala sa state of grace yung magulang, pero basta't anong pinakamagandang advice po? Pabinyagan muna, tama, no? O pabinyagan, And then, kung deliverance. sila ba ay nakasal ba sila, live-in ba, civil, maganda din sila para makatanggap sila ng sakramento sa simbahan, magpakasal sila sa simbahan. At mangungumpisal. Mangungumpisal. Okay. Sa pangungumpisal, halimbawa, kinumpisal ninyo ang mga kasalanan, may hindi sadyang nasabi sa pare. No? Nakasalanan. Nakalimutan. Nakalimutan. Ang tanong, napatawad ba yan sa absolusyon ng pare? Nakalimutan? Yes, napatawad yan. Sa absolusyon ng pare. Pero ito, kahit napatawad yan sa pare, halimbawa, tapos na ang pangungumpisal, may pagkakataon na yung kasalanan na hindi mo na ikumpisal ay muling naalala mo na mayroon ka palang kasalanan na hindi na nasabi. Ano ang pwedeng gawin? Dapat yan ikumpisal. Bakit? Dahil kahit na ipatawad na yan ng Diyos,
ang Diyos ay nangangailangan talaga ng accountability sa mga kasalanang ginagawa natin. Yun po, Bro Angel. So yun po, Sis Jeanette, pakisabi dun sa pabinyagan agad dun sa mga anak nyo at ikatikais nyo sila and later on para sila na rin daw ang mag-deliverance. Yan. So